Ano ang permissive will ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Jerry Valdez, Randy Olesco, Aljuma Ilisan. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ay Will of God. So, dito po sa topic natin na ito, meron po tayong part 1 and part 2. Tatalakayin po natin yung dalawang klase ng will ng Diyos or kalooban ng Diyos. Yung una po yung permissive will, pangalawa po yung sovereign will. So, bago po yan, gusto ko po nang batiin lahat ng mga gising na ng alas 5 ng umaga, nakasubaybay dito sa ating channel. Kung kayo ay excited gumising at excited mag-join dito, ako rin po, no? Excited ako sa mga devotions natin. Kahit everyday ko itong ginagawa, nagpe-prepare ako everyday, parang nagpe-prepare ng sermon everyday. Masaya ako po itong ginagawa kasi po alam ko na malaki pong tulong ito sa ating paglagong spiritual at maging sa pagsunod natin. Paglago pagdating sa pagsunod natin sa ating Diyos. So, ito po yung topic natin ngayon, permissive will. Ano po ba yung permissive will? God's permissive will is His decision to allow certain actions, including sin, without approving them morally. He permits human freedom in evil choices, but overrules them to accomplish His greater good and sovereign purposes. So yung verse po natin ngayon ay matatagpuan po sa Genesis chapter 50 verse 22. And marami po mga verses patungkol rito, pero ito po kasi yung highlight na highlight. Kumbaga kitang-kita yung permissive will ng Diyos. So dito po sa istorya ni Joseph, makikita po natin na yung ups and downs sa buhay ni Joseph, no? Maraming pagdurusa ang dinanas ni Joseph bago siya itaas talaga ng Diyos at maging, kumbaga, vice presidente ng Egypt, no? So ito po yung, babasahin ko po muna itong verse natin. Sabi po ni Joseph nung nakita siya nakita niya yung mga kapatid niya. No? Mahabang istorya, pero yung mga kapatid niya, trinaydor siya, ginawan siya ng masama. Pero ang sabi ni Joseph towards the end, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Sabi ni Joseph, ang dami niyang ginawang masama sa akin, pero ginamit ng Diyos yon para sa ikabubuti at ikaliligtas ng marami. Kaya ito po yung ating katuruan ngayong araw. Number 1, God respects human free will. Nilikha po tayo ng Diyos na merong free will. Again, hindi po tayo nilikha ng Diyos na robot, no? Inisip kasi ng iba, bakit pahinayaan ng Diyos na nagkasala si Eva at Adan? Yan tuloy, sumama yung mundo, sumama yung mga tao. Kung pinigilan ng Diyos sila, Adan at Eva, hindi sana tayo nagkasala. Wala sanang pagdurusa, wala sanang kamatayan, walang gutom, walang gera. Pero yung mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos na may free will. At nire-respeto ng Diyos yung free will natin. Tingnan niyo po si Adan at Eva. Hindi po kalooban ng Diyos under this free will doctrine, no? Hindi po kalooban ng Diyos, kumbaga morally, no? Hindi gusto ng Diyos na si Adan at Eva ay sumuway sa kanya. Pero pinayagan niya 'yon. Kaya po magandang konsepto po ito, permissive will and sovereign will. Nung pinayagan ng Diyos sila Adan at Eva magkasala, hindi ibig sabihin inaprubahan niya yun. Kumbaga, morally correct yun. Morally right sa harapan ng Diyos. Mali yun. Kasalanan yun. Morally against yun sa kalooban ng Diyos. Pero hinayaan ng Diyos for His greater purposes. Now, dito po sa istorya natin na ito, si Joseph, ang dami pong ginawang mali sa kanya. Trinaydor siya ng mga kapatid niya, tinapon siya sa balon. Pero lahat ng yon, pati pagbebenta sa kanya bilang alipin, lahat ng yon pinayagan ng Diyos. Why? Because God respects human free will. Kaya nga ang daming krimen eh. May tao dyan, pumapatay, nangre-rape,
Ba't nangyayari yun? Kasi pinapayagan yun ng Diyos na mangyari. Nire-respeto ng Diyos yung free will ng tao kasi nilikha niya tayo na merong free will. Pero dito po sa devotion natin na ito, ma-realize natin hanggang sa matapos bukas, no, na yung free will natin may limitation. Hindi yun absolute. Within the control pa rin ng Diyos. So, pangalawang katuruan po natin, God does not approve but only allow evil. So, again, hindi niya inaaprubahan, hindi tinatamsa pa ng Diyos, okay, that's good, no? Hindi ganoon. Never sinabi ng Diyos na yung evil good. Para pong sa mga magulang yan mga magulang, minsan hinahayaan yung mga anak sa sobrang tigas ng ulo, sige, bahala ka na nga sa buhay mo, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Hindi ibig sabihin na yung mga magulang inaaprubahan yung ginagawa ng anak. Pinapayagan lang nila, no, na sige, mag-inom ka, umuwi ka ng late, hindi ka mapagsabihan, o sige, bahala ka, magdusa ka sa sarili mong kagagawan. So yung Diyos natin ganun din, no, meron siyang mga bagay na inaalaw. Gusto mong pumatay, sige, malaya kang pumatay. Gusto mong rape, gusto mong magnakaw, kaya ang daming krimen Lahat ng yun inaalaw ng Diyos. Yung tao, ginagamit nila yung free will nila para gawin yun. So kay Joseph, gano'n, no? Hinayaan ng Diyos na itapon siya sa balon, pagbintangan na ng rape doon sa, free name up siya at pinagbintangan na pinagsamantalahan yung asawa ni Potiphar hanggang sa makulong siya. Lahat ng yun, hinayaan ng Diyos yun. God does not approve but only allow evil. Hindi ibig sabihin nun, morally, okay yun sa Diyos. Approve sa Diyos yun. Inaalaw niya lang yung kasamaan ng tao. Pangatlo po, God cannot be blamed for evil and suffering. Because of that, yung Diyos natin, hindi natin pwedeng sisihin sa lahat ng mga mali at mga paghihirap at mga dinadanas ng mga tao. Sa tuwing may gera, hindi natin pwedeng sisihin yung Diyos kasi kagagawan yun ng tao. Now, pinapayagan ng Diyos na mangyari ang lahat ng bagay na nangyari sa mundo, mabuti man o masama, pero merong purpose kasi yung Diyos. Kaya dito po sa Genesis 50:20, sabi rito, you intended to harm me. Meron kang masamang intensyon, kayong mga kapatid ko. Yung mga tao meron ding masasamang intensyon. Si Satanas may masamang intensyon. Pero lahat ng yun, finifilter ng Diyos yun kung alin yung pwedeng mangyari. At pinapayagan ng Diyos yung masama na mangyari kasi meron siyang purpose. Makikita niyo po yan sa Acts chapter 2:23. Tsaka Acts chapter 4:27-28. Masama bang patayin si Jesus? Oo, masama. Masama ba ipako siya sa krus, latiguhin siya, sibatin siya, duraan? Lahat yun masama. Pero pinayagan yun ng Diyos kasi may purpose siya. Ang purpose niya ay pagliligtas. Iligtas ang marami. So kagaya po dito sa Genesis 50:20, you intended to harm me but God intended it for good. Kay Jesus ganun din Kasi si Jesus po yung greater Joseph. Siya po yung fulfillment ni Joseph. Sabi po ni Peter, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. Alam ng Diyos na masasama kayo. Kaya, pati kayo ginamit din ng Diyos, no? Sabi rito, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin, alam na ng Diyos yon na ipapako si Jesus sa krus. Pero ginamit niya yung kasamaan ng tao para ma-accomplish yung mas lalong mabuti, yung pagliligtas sa marami. Sabi dito, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. And then, pwede niyo pong basahin yung Acts 4:27-28. Same din po yung concept. Now, paano po natin ito isasabuhay, no? Na nire-respeto ng Diyos yung free will ng tao, hindi inaaprubahan. Hindi ibig sabihin gusto ng Diyos na pumatay ang isang tao, magkasala, magsinungaling. Pero hinahayaan niya yun, no? Pangatlo, God cannot be blamed. Hindi pwedeng sisihin ng Diyos sa kasamaan o resulta ng kasamaan ng tao. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, praise God because He limits evil and suffering. Nililimitahan ng Diyos yung evil and suffering kasi lahat yan dumadaan sa permission ng Diyos Kaya, pag may nangyaring masama sa'yo, sa paningin ng tao, masama yung nangyari sa'yo, isipin mo, bakit kaya hinayaan to ng Diyos? At hindi naman hahayaan ng Diyos na yung kasamaan na nangyayari sa buhay mo ay sobrang sama, sobrang bigat, sobrang tinding problema na ikasasama mo na.
no, na ang intention ay gawan ka lang ng masama. Hindi eh. Parang kay Joseph, limitado, pati pagkahulog niya sa balon, nung tinapon siya sa balon, limitado, hindi yun nagka-amnesia siya, nabagok siya, na-comatose siya. Hindi, saktong-sakto lang nabuhay pa rin si Joseph. Kasi may plano si Lord kay Joseph na Joseph, hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan kong limitahan yung evil and suffering. Someday, kailangan mong maging vice president ng Egypt kasi gagamitin kita para sa pagliligtas sa buhay ng marami. So lahat ng evil and suffering limited eh. Kahit si Satanas, hindi siya pwedeng gumawa ng masama kay Job. If you kung nabasa niyo yung story ni Job, humihingi pa siya ng permission sa Diyos para yung gagawin niyang kasamaan kay Job, within the limit of God's permission lang. Depende lang sa permission ng Panginoon. So praise God because He limits evil and suffering. Nakakasiguro po tayo na lahat ng problema na dumadating sa atin, pagsubok, sakit, karamdaman o aksidente, lahat ng to limitado lang according to the permissive will of God. According to the will of God. Hindi pwedeng sobra. Hindi pwedeng, kaya si Satanas o yung Diablo or yung mga circumstances, hindi pwedeng mangyari yan sa atin ng sobra-sobra sa kalooban ng Panginoon, yung lumalampas sa pinayagan ng Diyos. So praise God, no? Papurihan natin ang Diyos because He limits evil and suffering. Pangalawa po, pray more because God responds to our free will. Dahil tayo ay mayroong free will, malaya tayo, no? Hindi tayo robot. You can pray more. We have the reason to pray more. Magbabad sa panalangin, pray without ceasing. Bakit? Because God interacts with our prayer. Sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Yung relationship natin sa Diyos, hindi siya parang robot tayo na minamanipulate lang ng Diyos. We have free will. We can really interact with God. Genuine relationship. Meron tayong genuine, tunay na relasyon sa Diyos. So communicate more. Pray more. Commune with God more. Pray more because God responds to our free will. Kung yung masama nga, inaalaw ng Diyos na mangyari. Yung kriminal nga, inahayaan ng Diyos na gumawa ng krimen. How much more na ikaw nananalangin using your free will na Lord, please hadlangan nyo itong masasamang tao na ito. Lord, tulungan nyo po yung mga tamang tao na, kung ito ay, let's say dito sa politika dito sa Pilipinas, Lord, pakulong nyo po sila. Gumawa po kayo ng paraan, no? Sa lahat ng mga corrupt dito sa Pilipinas, husgahan nyo po sila, hatulan nyo po sila na ayon sa batas, no? We can really pray more using our free will. Kung nire-respeto ng Diyos yung free will ng masama, how much more yung free will ng mabubuti, lalo na tayo dumadaing sa ating Diyos. Pangatlo, participate in God's healing and redemptive work. Pwede po tayong mag-participate. We are invited to participate in God's healing and redemptive work. Alam niyo po yung ginagawa ng Diyos right now? Yes, totoo na nire-respeto ng Diyos yung free will ng tao. Pero at the same time, kumikilos siya sa pamamagitan ng church, ng iglesia, ikaw at ako, ginagamit ng Diyos ginagamit ng Diyos sa ating paglilingkod, sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya, magkakaroon ng healing, restoration, redemption, renewal dito sa mundo. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano sa mga sitwasyon natin, no? Pero sa pamilya mo, sa karir mo, trabaho, or anumang ginagawa natin araw-araw, makikita natin yung malalaman natin kung anong pinapagawa ng Diyos sa atin. Sa lahat ng area ng buhay natin. At dalangin ko na tayo mag-participate sa pinapagawa ng Diyos sa atin. I'm sure may pinapagawa ang Diyos sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa trabaho mo. May pinapagawa si Lord sa iyo. You have to participate. You have to discover what God is doing and participate in God's work. Now, para po sa ating discussion, how should we face the challenges of life? Paano natin haharapin lahat ng mga problema, mga pagsubok sa buhay, knowing that God permits or limits evil and suffering? Let us pray. Father in heaven, I praise you because no one can act or do evil more than what you allow. Even Satan must ask your permission. It shows that you are the Almighty God and there is none like you. Thank you for ruling over all things and yet allowing human freedom within your perfect plan.
Even when you permit evil or suffering, you still turn them for our good and for your glory. Enable me to trust you completely. You are in control. I submit to your purpose. Please use me in bringing healing and hope to others. Strengthen my faith when life feels uncertain. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Tita Cora na lagi pong nakasuporta dito sa ating mga devotions. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kayo pong mag-asawa. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.